insidente sa Mama Sapano na mas kilala bilang SAF-44 ay isa sa mga pinakamadugo at kontrobersyal na operasyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Nangyari ito noong Enero 25, 2015 sa Mama Sapano, Maguindanao, kung saan isinagawa ang Special Action Force or SAF ng Philippine National Police or PNP ang isang operasyon upang dakpin ang dalawang international terrorist na sina Zulkifli bin Hir or alias Marwan at Basit Usman. Bagamat nagtagumpay sa pag-neutralize kay Marwan, nauwi ang operasyon sa trahedya ng 44 SAF commandos ang napatay matapos ang isang matinding engkwentro sa pagitan ng SAF, Moro Islamic Liberation Front or MILF at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters or BIFF. Nagdulot ito ng matinding diskusyon tungkol sa koordinasyon, kapayapaan at responsibilidad sa pamahalaan na nag-iwan ng matinding sugat sa pamilya ng mga nasawi, mga biktima at sa buong bansa. Ang insidente ng Mama Sapano sa 44 ay hindi lamang nag-iwan ng bakas sa ating mga alagad ng batas at bansa, kundi maging sa mga lokal na residente na direktang naapektuhan ng madugong trahedya. Bukod sa mga nasawi, nagkaroon din ng matinding epekto sa mga komunidad, kabilang ang takot, pagkasira ng ari-arian at pagbabago ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ilang bahagi ng pag-alala sa insidenteng ito, nagkaroon kami ng pagkakataong kapanayamin ng isang residente na nakasaksi at nakaranas ng mga epekto ng trahedya. Sa panayam na ito, kanyang ibinahagi ang kanyang mga karanasan, ang takot at trauma na kanilang naramdaman noong araw ng operasyon at ang naging epekto nito sa kanilang komunidad at pangarap sa kapayapaan. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ma'am. So, ako po si Rayhan Gapar. Kami po ay galing mula sa Cotabato State University na nagkaroon po ng eyewitness mula sa aming subject na Reading in Philippine History. So, thank you po kasi binigyan niyo po kami ng chance na ma-interview kayo about sa Mama Sapano Massacre. So, ano nga pong pangalan niyo ulit, ma'am? Rania Jagaria San. Ma'am Rania. So, ilang taon po kayo nung naganap po yung insidente? Siguro nasa 13 years old. 13 years old. Naapektuhan po ba ang hanap buhay at araw-araw niyong buhay sa naganap na insidente? Parang, oo, pero hindi naman ganun katagal. Pero hindi po ba kayo nagkaroon ng takot or trauma pagkatapos ng insidente na iyon? Una, nagkaroon din kami ng takot. Pero kasi, pag probinsya kasi, sanay ka na pala. Parang nakakatrauma din. Parang sanay na po talaga yung mga tao about sa mga baril-barilan, no? Marami po bang lumikas pagkatapos ng insidente na yun? Kasi syempre po, di ba, Mama Sapano Massacre, parang ito po yung pinakamalaking insidente dito sa ating lugar sa Mindanao. Oo, nagkaroon nung time na yun. Kasi delikado kasi kung hindi ka mag-backlit. So may mga dumating po bang mga police, media, kabilang po ba kayo sa mga natanungan or Meron dumating mga police doon yung mga media. Pero kasi hindi kasi kami kasali po. Kumbaga hindi kami dapat. Parang malayo po kayo sa naganap na insidente. Pero wala po ba kayong nakita na as in patay na katawan? Hindi po ba kayo pumunta din sa insidente na yun para mag-test? Hindi talaga po. Kasi siyempre, takot. Tsaka bata. Bata pa ako noon. 13 years old pa lang po kayo. Nung nagkaputukan po ba, nagtago po ba kayo or nanatili lang po kayo sa loob ng bahay niyo? That time kasi noon, madaling araw yung naganap. So, tulog kami nun. Then, pagkarinig namin ng putukan, agad-agad kami tumago po. So nagtago lang po kayo sa bahay niyo. Pero nung gabi po yun, wala po ba kayong narinig o naramdaman na parang may mangyayari na po kinabukasan? Wala. Kasi parang normal lang. Akala namin talaga may mangyari na. So, wala po bang trauma sa inyo sa pamilya niyo? Like, di ba halimbawa pag ganong incidente, like, bawal po kayong lumabas ng bahay, hindi po kayo pwedeng pumunta sa ganitong lugar, kasi baka po ganito may mangyari. Nagkaroon din ng trauma, pero yung tumagal talaga na wala din yun. Ako po pala si Narisa Umaga, ang pangalawang mag-interview sa inyo, ma'am. So, gaano po katagal bago bumalik yung normal na pamumuhay niyo? Kasi ano yun,
Bata pa naman kasi ako ng 13 years old. Pero I think malapit mag 1 month. 1 month bago bumalik yung mamumuhay na naging normal pa. Hanggang ngayon po ba, balita pa rin ba sa inyo ang pangyayari? Ay, ngayon hindi na. Kasi parang wala na talaga. Wala pa na marinig na gano'n. May naririnig pa ba kayong usap-usapan sa inyong lugar tungkol sa insidente? Sa ngayon wala na kasi matagal na kasi pangyayari. Pero nung time na nagkaroon din ng usap-usapan. Gaano po kayo naapektuhan ng insidente nito? That time kasi kumbaga sa normal na sa amin yung mga ganung pangyayari. Parang sanay na rin. Hanggang ngayon po ba may pangamba po kayo nang baka maulit po yung pangyayari? Hindi na kasi parang wala na rin, hindi na sila nag-ano. Hindi na po iniisip na umalis sa lugar nyo? Hindi na. Sa tingin niyo po, sino ang may mali sa nangyari? Tama po ba ang gobyerno ang sisihin natin? Mali. Kasi ang nakakatama kasi yung mga gobyerno. Ang gusto lang ng gobyerno is mahuli yung mga kalaban. Ang gusto ng gobyerno is maging payapa ang pamumuhay sa probinsya. Wala po ba kayong nakita na dumaan ng mga armadong lalaki malapit sa inyo? Wala naman. Kasi hindi mo sila napapansin. Ngayon po, tahimik na po ba ulit ang lugar nyo? Alhamdulillah, tayo wala na ganun pangyayari. Okay, maraming salamat po. So maraming salamat po ma'am sa pagtanggap sa anyaya ng pag-interview sa amin. At meron po kaming munting regalo mula sa aming dalawa. Sana po ay magustuhan niyo. Thank you po. Thank you. Ano nga ba yung nangyari sa barangay Tucanalipaw, Mamasapan ng Maguindanao? Kailan ba naganap itong Mamasapan ng incident? So, nangyari ito noong January 25, 2015 sa barangay Tucanalipaw, Mamasapan ng Maguindanao. So, bakit nga ba nagkaroon ng insidente sa Mamasapan? Dahil sa pinadala ni President Aquino na ASAF para huliin yung dalawang mga terorista na si alias Marwan at si Usman. Gusto nilang mahuli yun dahil yun yung gumagawa ng mga bomba. Dahil nga sa kagustuhan nilang mahuli yung mga terorista, ayun, nagkaroon nga ng bakbakan sa Mamasapan, Maguindanao. At yun yung dahilan kung bakit maraming mga Maguindanaon, Moro na nadamay or civilian na naka-evacuate sa kadahilan ng sila ay natatakot. So ayun nga, bati nga sa salaysay ng aming na-interview. So bata pa daw siya nung mangyari yung Mamasapan ng incident. Nasa 13 years old pa po siya. So nangyari daw yung incident yun ng madaling araw. Tulog pa po sila nung time na yun. So, akala nila walang mangyayari na gulo, hindi nila inaasahan na ganito pagkagising nila, ganito na pala ang mangyayari. And according pa sa kanya, marami din ang nagsilikasang mga Moro. Dahil nga din sa takot sila na baka madamay sila. Yun nga sa kanya, marami daw nagsilikasan na mga tao. And kabilang sila doon. Kasi natakot din sila na baka madamay sila. And mga 1 month po bago bumalik yung normal na pamumuhay ng mga tao doon. So alam naman natin na matagal yung nangyaring bakbakan doon sa Mamasapan. Time talaga na yun, marami pong mga tao na nahirapan, which is nahirapan silang maghanap buhay. Yung pamumuhay nila sa araw-araw is naapektuhan. Gaya nung may-ari ng mais, diba doon po sila nagkakamakan. So, ang nangyari sa mais ng mga tao is parang yung iba po is namatay kasi
Sa ganung bakbakan nila is natatapakan na nila yung mga mais doon. So nasisira yung kabuhayan ng mga tao. So nakakaawa lang kasi sa pangyayaring yun, maraming tao ang nahihirapan. Which is, ang tahimik na lugar is di nila inaasahan na magkakaroon pala doon ng bakbak. So ang buong akala nila is tahimik na sila doon na mamumuhay. Sa pangyayari nga na yun, sa kasamaang palad ay namatay yung 44 SAP na kabilang sa ipinadala ni former President Benigno Aquino. Nakakalungkot lang isipin na halos lahat naman sila is may pamilya. So, isipin lang natin kung tayo yung namatayan. Nakakalungkot lang isipin na sa kagustuhan nilang mahuli yung dalawang terorista or masunod yung kagustuhan ni former President Benigno Aquino is ibinuwis nila yung buhay nila para lang mahuli talaga yung dalawang terorista. So dahil nga dun is nabawian sila ng buhay. So nakakalungkot lang sa mga pamilya nila na kanilang naiwan. Parang masakit masyado, no, na mamatayan tayo ng mahal natin sa buhay. Nabalita naman po noon na, di ba, nung magpalabas sila ng news sa ABS-CBN is andun na yung mga bangkay ng mga namatay na sundalo at umiiyak nga yung pamilya nila. So ayun nga, sobrang sakit po para sa pamilya nila na mamatay yung mahal nila sa buhay.